eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Lord, open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. Lord, I want to see you. Oh, open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. High and lifted up, high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Ladies, sing, open the eyes. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see Holy, holy, holy. I want to see you. You are holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Jesus. Holy, holy, holy. I want to see you. Yeah. Holy, holy, holy. You are holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Sing it out. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Lord, holy, holy, holy. You are holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. I want to see you. I want to see you. Tayo'y manalangin.
Pinupuri ka namin, O Diyos, aming Ama. Nagpapasalamat kami sa lahat ng pagpapalang ibinigay mo sa amin sa kalangitan dahil kay Kristo Jesus. Buksan mo ang aming mga mata upang makita namin si Jesus. Buksan mo ang aming pandinig upang marinig namin si Jesus sa salita ng Diyos. Buksan mo ang aming mga puso upang dito ay manahan ang iyong banal na Espiritu. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Basahin natin ang Efeso, Kabanata 1, talata 3. Efeso, Kabanata 1, talata 3. Huwag kayong magtaka kung iba yung babasahin ko dahil ang babasahin ko ay mula doon sa Bagong Biblia. Pero kahit na ang salita ay Tagalog o Incheck o English, pagka binasa natin, iisa lang naman ang katotohanan eh. Ang sabi dito sa Efeso, Kabanata 1, talata 3, purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo, na siyang nagpala sa atin. Ang sabi sa King James Version, has blessed us. Kay Kristo, in Christ, ng bawat pagpapalang espiritual sa sangkalangitan, with all spiritual blessings in the heavenly places. Sabihin natin sabay-sabay, ibinigay na sa akin. Ulitin natin. Ibinigay na sa akin ang lahat ng pagpapala. Lahat. Sa pamamagitan ni Hesukristo. Ako ay nasa kay Hesukristo, kaya't ang lahat ng pagpapala ng Ama ay nasa akin. Maraming nagagandahan. Maganda, di po ba? No, pero maraming nagagandahan. Kahit sinong basahan ko dito, nagagandahan eh. Ganon din naman yung maraming mga bahagi na Biblia na ang Diyos ay nagbibigay ng mga pangako sa atin. Maganda, nakaka-inspire. Pero aminin natin ang totoo, hindi naman tayo naniniwala eh. Nagagandahan lang tayo. Nai-inspire lang tayo. Pero hindi tayo naniniwala. Yan ang dahilan, mga minamahal, kung bakit ako nakatayo ngayon dito, sapagkat pare-pareho tayo. Kaya nga lang, natuklasan ko na ang lahat ng pagpapala na ibinigay ng Ama ay makakamtan lamang natin sa pamamagitan ng pananampalataya. At pagkakaroon lang tayo ng pananampalataya, kung tayo ay makikinig at makikinig at makikinig ng salita ng Diyos. Hindi yung magandahan lang ng magandahan sa salita ng Diyos na katulad ng nagandahan sa isang pelikula. Pagkatapos ng lumabas ng sine, kalimot na. Pero yung nakikinig at nakikinig ng salita ng Diyos, ginagawa yun
sa layunin, hindi para magpakareliyoso, kundi para itanim at manginay na manginay sa salita ng Diyos, sapagkat ang salita ng Diyos ang lumilikha ng pananampalataya, at sa pamamagitan ng pananampalataya ay hinahawakan natin ang pagpapalang ibinigay na. Madalas hingi, Lord, pagpalain mo po ako. Hindi ka na pakikinggan ng Panginoon dahil yung panalangin yun, panalangin ng hindi pananampalataya. Bakit? Isipin nyo nga, kung ikaw ay nagbigay na sa anak mo ng perang kailangan niya, allowance niya this week, ibinigay mo na sa kanya. At tapos ay sasabihin mo, sasabihin sa'yo, Nay, bigyan mo nga ako ng pera. Ano ang sagot mo? Ibinigay ko na sa'yo ah. Eh kung sasabihin mo sa Panginoon, Panginoon, pagpalain mo po ako. Eh ang sagot ng Panginoon sa iyo, lahat ng pagpapala, binigay ko na sa iyo. Kaya nga lang, hindi mo nalalaman dahil hindi mo tinatanggap. Tinatanggap ko, nagagandahan mo ako sa salita mo. Hindi sapat yung magandahan ka. Ang mahalaga, manalig ka sa salita mo, sa salita ko. Magsabi ng amen yung sumasang-ayon sa sinasabi ko. Ayan, nagkakasundo tayo. Kasi, sa ating pagbasa sa ngayong umagang ito, binasa natin kanina sa Ebanghelyo ni Juan, ang pangunahin sa lahat ng pagpapalang ibinigay ng Panginoon sa atin. Basahin nga natin yung Juan Kabanata 8, talata 31. Ang sabi rito, pagkatapos, ay sinabi ni Jesus sa mga Hudyong sumasampalataya sa Kanya. Sabi sa magandang balita, sinabi ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa Kanya. Marami sa atin ang philosophers. Gustong pakita na matalino siya, mapagtanong, mapanuri, na sa halip na tanggapin at paniwalaan ang salita ng Panginoong Jesucristo, ay gusto niyang ipakita na siya ay magaling na kritiko ng salita. Resulta, hindi niya tinatanggap at hindi siya naniniwala sa salita mismo na binitiwan ng Panginoong Jesucristo. Kung ikaw'y nag-aaral ng batas, at ang pinag-iisip mo ay ang mga komentaryo sa sinasabi ng batas at hindi mo iniintindi ang batas, babagsak ka sa examination. Sapagkat unang opisyo mo ay malaman kung ano ang sinasabi ng letra at espiritu ng batas. Hindi mahalaga yung opinion mo. Amen po ba? At napakarami sa atin magagaling magbigay ng opinion sa halip na buong kababaang loob na makinig at bumasa ng salita at manalig sa sinasabi ng salita. Sabi ng kritiko. Alam niyo yung kritikong ito, kakampi ito nung di Satanas na magnanakaw eh. Alam niyo ba kung paano, kung bakit tinawag ng Panginoong Hesukristo na si Satanas ay magnanakaw? Alam niyo kung ba tinawag? Sabi, ang magnanakaw ay dumarating. Ano ba ninanakaw niya? Pansinin ninyo doon sa talighaga ng inihasik na binhi. Kapag inihasik ang salita, agad ninanakaw ni Satanas yung salita para wag matanim sa puso doon nakikinig. At bakit ninanakaw ni Satanas yung salita na inihasik? Ang magnanakaw ay naparirito upang magnakaw, pumatay at magwasak. Pag nagsaksid si Satanas na nakawin ang salita sa iyo, magsasaksid din siya na patayin ka. Magsasaksid din siya na wasakin ka. Pero purihin ang Diyos, nagpakilala ang Panginoong Jesus. Alam niyo, maraming nagsasabi sa atin eh. Pagka mayroong masamang nangyayari sa buhay natin eh, pinarurusahan ako ng Diyos. Hindi. Si Satanas ang may gawa noon. Huwag mo sisihin ng Diyos. Sapagkat ang sabi ng Panginoong Jesus, ako ay naparito upang ang tupa ay magkaroon ng buhay na ganap at kasiyasiya.
Kasiya-siya ba at ganap yung buhay na ikaw ay nananakawan ng salita ng Diyos? Ikaw nga makupitan ka lang ng 10 piso sa bulsa mo, nag-aalboroto ka eh. Hindi mo nakikita na ang ninanakaw sa iyo ni Satanas ay ang salita ng Diyos? At ito ang paraan para nakawin sa iyo, yung aral sa Juan, Kabanata 8:31. Sabi rito, pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa mga Hudyong sumasampalataya sa Kanya, "Brother, hindi para sa akin yan." Sabi nung magaling sa opinion. Ang linaw-linaw dyan eh. Yan ay sinabi sa mga Hudyo. Yan. Hindi yan para sa akin. Amen? Ay, nako. Tingnan nga natin kung sino itong mga Hudyong yon. Ano ba ang mga katangian nila? Sila'y may relihiyon. Laki sila sa aral ng kautusan na itinuro, ipinahayag ni Moises. Sumasamba sila sa Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Tinutuntun nila ang kanilang lahi kay Abraham. Masikap na sumusunod sa kautusan. Ngunit, alipin pa rin ng kasalanan. May relihiyon ba kayo? Nag-aaral ba kayo ng 10 Commandments? Nag-aaral ba kayo ng Biblia? Nagkukomunyon ba kayo? Ginagawa natin yun dahil tayo sumasampalataya. Sabi natin, naniniwala tayo kay Jesus. Eh ba, itanong ko, alipin ka pa ba ngayon ng kasalanan? Hindi ka pa ba nakakalag sa tanikala? Mabait ka lang ba pagka nasa sa service? Pagkatapos ng service, BSDU ka na. Alam niyo ba kung ano yung BSDU? Balik sa dating ugali. Mahal niyo pa ako. Yung nagmamahal sa akin, magsabi ng amen. Mahina na. Well, mga minamahal, ito ang katangian ng mga Hudyong ito. Ganyan din ang katangian natin. Oo, naniniwala tayo. Pero may kulang pa sa atin. Hindi pa natin talaga tinatanggap si Jesus at hindi pa tayo nananatili sa salita ni Jesus. Sapat na sa atin na magritual, manggaya ng panalangin, kumilos na relihiyoso. Pero yung sumama kay Jesus, manatili sa salita ni Jesus. Sa madaling salita, ibig sabihin ay maging alagad ni Jesus. Malamang na relihiyoso ka. Pero para sa iyo, yung sinasabi ng Panginoong Hesus. Ang sabi ng Panginoong Hesus sa kanila, kung ang aking salita, kung kayo ay mananatili sa aking salita, kayo nga ay mga tunay kong alagad. So, sino yung tunay na alagad? Yung nananatili sa salita ng Panginoong Hesus. Hindi sa salita ni Brother Andy. Hindi nananatili sa salita ni Pastor Zamora. Hindi nananatili sa salita noong Bible teacher. Kami mga tao lang sa oras ng kahinaan. No? Kuminsan ang gustong sabihin namin ay tao sa puso. Kuminsan nasasabi namin tao sa pusa. Tao lang kami. Pero, yung salita ni Jesus ay salita ng Diyos. Sapagkat sa pasimula ay naroroon na ang salita. At ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. At ang salita ay nagkatawang tao at nakapimayan sa gitna natin. Hallelujah. Ngayon, huwag kayo malungkot. Mahal niyo pa ba ako? Magsabi ng amen, nagmamahal sa akin. Huwag niyong isipin na pinipintasan ko kayo. Hindi yun ang layunin ko. Kasi,
Mayroong isang paring Agustino, profesor ng teolohiya, namuhay na talagang relihiyoso. Hindi siya magiging pare kung hindi siya nag-aral ng pagkahaba-habang panahon para matuto ng filosofiya, matuto ng teolohiya. Sa katotohanan nga, nagtuturo na siya ng Biblia. At purihin ang Diyos, pinili niyang ituro yung aklat, ang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma. Ngayon, may kaibahan yung nag-aaral ka lang at saka nagtuturo eh. Yung nag-aaral, nasa sa receiving end ka, tanggap ka lang ng tanggap. Pero kung ikaw ay magtuturo, mag-aaral at ipapahayag mo. At huling-huli ka, pagka nagpapahayag ka nang hindi mo pinag-aaralan, walang laman ang salita mo. Kaya yung pinag-aaralan mo, ay kailangang maranasan mo sa sarili mo. Nagsusubikap itong paring Agustino na ito na makasunod sa kautusan. Pero alam niya sa sarili niya, lagi siyang natatalo, nagagapi ng kasalanan. Lagi nga siyang kinukundina ng kanyang konsyensya. Noong pinag-aaralan niya ang aklat, ang sulat sa mga taga-Roma. Actually nga, chapter 1 pa lamang nagiba na siya. Nung mabasa niya ang Roma chapter 1 verse 17, etong sinasabi ng Roma, Kabanata 1, talata 17. Sapagkat dito, ang sabi rito, sapagkat dito sa Ebanghelyo, ang katuwiran ng Diyos, sabihin natin, katuwiran ng Diyos. Ulitin natin. Ulitin natin. Kaninong katuwiran? Okay, katuwiran ng Diyos. By the way, yung katuwiran, hindi yung katwiran. Hindi yung pakikipagdebate. Maraming nagdidebate at nangangatwiran, baligtad na baligtad sa sinasabing katuwiran dito. Yung katuwiran ay ang katangian ng pagiging tuwid. Yung katangian ng pagiging matuwid ng Diyos. Kaninong katuwiran? Hindi katuwiran mo. Hindi katuwiran ni Brother Andy. Hindi katuwiran na pastor. Katuwiran ng Diyos. Sa Diyos. Katuwiran ng Diyos. Amen? Sabi ni Apostol Pablo, habang binabasa ito nitong paring ito, sa Ebanghelyo, ang katuwiran ng Diyos ay nahahayag. Ayon. Mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya, gaya ng nasusulat, ngunit ang taong matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Laging bumabagabag sa paring ito yung salitang katuwiran ng Diyos. Sapagkat nagsusumikap siyang maging matuwid. Nagsusumikap na sumunod sa lahat ng mga utos. Nagsusumikap na maging banal upang maging matuwid. Ngunit yung mababasa niya na ang nahahayag sa Ebanghelyo ay ang katuwiran ng Diyos. Nadi-discourage at nakukundina siya sapagkat alam niya, hindi niya maabot-abot ang pagkakaroon ng ganong katuwiran. Na kahit ano ang gawin niya na maging matuwid sa sarili niyang lakas at kapangyarihan at pagpapakabanal. Hinagupit na niya ang kanyang sarili tuwing siya ay magkakasala, pinahihirapan niya ang kanyang sarili, tagpipinitensya siya, pero ting mababasa niya, sa Ebanghelyo ay nahahayag ang katuwiran ng Diyos. Kaya siya ay nagkakaroon ng condemnation. Condemned sa kanyang konsyensya. Nung una, nadi-discourage lang siya. Nung ikalawa, nadi-depress lang siya. Pero ikatlo, nagagalit na siya. Ang sabi niya sa kanyang sinulat sa isang aklat,
I did not love. Hindi ko inibig. Yes, I hated. Kinamuhian ko. Ikinagalit ko. The righteous God, ang Diyos na matuwid, who punishes sinners. Tanyo ang salita, no? I did not love. Yes, I hated the righteous God, who punishes sinners. Alam niya, may sentido ko mo nitong parang ito eh. Ano? Yung hindi niya abot, inaamin niyang hindi niya maabot. Yun ang dahilan kung bakit tayo humihingi ng patawad sa pasimula. Amen? Huwag mong sabihin, abot mo yung hindi mo abot. Kaya nga lang, may kulang sa kanyang kaalaman dahil ang natutuhan niya ay ang aral ng kung sino-sino mga theologians at mga profesor ng teolohiya na itinuturo ay kagaya ng aral ng mga Hudyo noong panahon ng Panginoong Jesucristo na ang sinasabi, hindi ka maliligtas kapag hindi ka taimtim at taos na sumunod sa kautusan ni Moises. Katawa-tawa pa nga minsan ang paniniwalang ito Sa Gawa chapter 15, may nakatalo si Apostol Pablo ng mga kalahi, kagaya ng persuasion nito. Ano ang turo? Sabi nila, hindi kayo maliligtas kapag kayo'y hindi nagpatuli. Nakarinig na ba kayo ng aral na yon? Hindi ka maliligtas pag ikaw ay hindi nagpatuli. Ayon sa utos ni Moises. Kaya makita natin, mabigat yung salita niya. May sentido ko mo siya, inaamin niya hindi kayang abutin, pero may kulang. Ano ang kulang? Ang kulang ay hindi pa niya nakikita ang dalisay na salita ng Diyos. Pansinin natin, ano ba talaga aral ng Panginoong Hesus sa mga naniniwala sa Kanya? Ang sabi ng Panginoong Hesus sa ating pagbasa sa Juan, Kabanata 8:31, kung kayo'y mananatili sa aking salita. Ano ang sikreto? Manatili sa salita ni Kristo. Resulta, tunay ngang kayo'y mga alagad ko. At ano ang mangyayari? At inyong malalaman ang katotohanan, at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Sa pananatili sa salita ni Jesus, makikilala natin ang katotohanan. At ang katotohanan ay hindi karunungang nakalagay sa encyclopedia. Katotohanan na hindi nasusulat lamang, sapagkat ang katotohanan ay ang Panginoong Hesus mismo. Siya nga ang nagsabi, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakalapit sa Ama, maliban sa pamamagitan ko. At kapag nakilala mo na si Jesus bilang katotohanan, ipapakita din niya sa iyo na siya ang gumagawa upang ikaw ay lumaya sa tanikala ng kasalanan. Sapagkat idinugtong ng Panginoong Hesus, kaya't kung kayo'y makikilala niyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. At ang sabi ng Panginoong Hesus, kung kayo'y palayain ng anak sa talatang 36 ng Juan Kabanatang 8, kung kayo'y palayain ng anak, kayo'y magiging tunay na malaya. Si Jesus ang nagpapalaya sa kasalanan. Ulitin natin, tanging si Jesus. Tanging si Jesus. Tanging si Jesus. Hindi ako. Hindi ang pagsisikap ko. Hindi ang pagpapakabanal ko. Hindi ang pananalangin ko. Tanging si Jesus na namatay para sa akin.
na muling nabuhay, na ngayon ay nasa sa kanan ng Ama, na ngayon ay namamagitan para sa akin, na nagsugo ng banal na Espiritu, na ngayon ay nananahan sa akin. Tanging si Jesus ang nagpalaya sa akin. Hindi lamang ako pinalalaya ngayon, pinalaya na niya ako sapagkat siya ang katotohanan. Balik tayo daw sa paring Agustino. Paano nangyari nung naghihirap siya? Itong nabasa ko sa isang aklat. Hindi, ito kukorek ko. Hindi aklat. Hango sa aklat, sa website. Yan ang kaidaman ng internet ngayon. Madali na mag-research. Ang sabi rito, ang patotoo ng paring Agustinong ito, after meditating day and night, finally the breakthrough came when he gave heed to the words at the end of Romans chapter 1 verse 17. He who through faith is righteous shall live. Siya na sa pamamagitan ng pananampalataya ay matuwid, ay mabubuhay. At nakita niya, hindi ang sariling gawa niya, kundi ang pananampalataya kay Jesus, ang tanging paraan para matanggap niya ang pagpapalaya sa kasalanan na ginawa na ng Panginoong Hesus noong siya'y mamatay sa krus ng Kalbaryo at muling mabuhay. Nung mapagtanto niya ito, tinatawag ito na tower experience niya. Natuklasan niya na hindi siyang nagsusubika para makamit yung katuwiran ng Diyos, kundi ang Diyos ang nagbibigay ng sarili at mismong katuwiran niya sa sumasampalataya kay Kristo. At ang nakakamta ng sumasampalataya ay hindi ang katuwiran ng sarili niya, kundi ang katuwiran ng Diyos na binibigay ng Diyos. Ang mismong katuwiran ng Diyos. Ang ganda daw nabasa ko kasi maraming nagsasabi na yung naniniwala sa aral na ito daw, hindi mga born again. Sabi ng mga born again yan. Tingnan natin ang sinasabi, no? By the way, nag-iisip siguro kayo, sino ba itong paring Agustino na to? Gusto ko sanang ihuli. Ito si Martin Luther. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Salamat. Mayroong binigyan ng biyaya ang Diyos, si Martin Luther, para ibalik tayo sa salita ng Diyos. Tingnan niyo ang sinasabi. The tower experience, according to Luther, was a conversion experience. When he had discovered that God gives His righteousness as a gift in Christ, ibinibigay ng Diyos ang kanyang mismong katuwiran bilang regalo sa pamamagitan ni Kristo. He felt, pakinggan niyo mabuti, he felt that he was altogether born again and had entered paradise itself through open gates. That place in Paul was for me truly the gate to paradise. Hallelujah. Ba't naramdaman siya na siya ay buong buo na isinilang na muli? Mararamdaman mo ba na ikaw ay buong-buong isinilang na muli kung hindi ka isinilang na muli? Amen? Kaya ang daming mga wise guys na nasa Antioch, sabi nila sila ay mga believers in Christ by grace through faith Pero makikita mo kung hambalusin ng hatol ang ibang mga pananampalataya, ayoko sumama dito, mga Katoliko yan. Ayoko sumama dyan, mga Baptist yan. Ayoko sumama dyan, mga Pentecostal yan. Ayoko sumama dyan, mga born again yan. Ayoko sumama riyan. Totoo nga. Kaya ayaw niya kasi ang gusto niyang kasama, yung kauri niya. Pero hindi tayo doon Bakit? Ayaw natin sumama sa relihiyon ng tao, pero gusto natin sumama sa Panginoong Hesukristo na namatay at muling nabuhay.
At kung kasama natin si Panginoong Hesukristo, tayo nananatili sa Kanyang salita, tayo'y Kanyang pinalalaya, at dahil si Kristo ay nasa sa atin, sasama tayo sa lahat, pati sa mga taong makasalanan. Kahit doon sa mga kinokondena natin, kahit yung kakaiba ng kulay natin, kahit kakaiba ang ugali kaysa atin, lalapit at lalapit tayo. Bakit? Sapagkat sila rin ay gusto ng Panginoon na palayain sa tanikala ng kasalanan. At hindi tayo privileged few na nagkataong meron tayong kapilya, meron tayong video, meron tayong ventilador. Hindi yon. Tayo nagkakatipon dahil meron tayong Kristo na nananahan sa atin. Amen? Hallelujah. Kaya sabi niya, how did Luther now feel about the word righteousness of God? Ano ang pakiramdam niya tuwing mababasa niya yung righteousness of God, yung katuwiran ng Diyos? Salita mismo ni Luther. I extolled my sweetest word with a love as great as the hatred with which I had before hated the word righteousness of God. Thus, that place in Paul was for me truly the gate to paradise. Sa simpleng pananalita, kung paano galit na galit ako ngayon, tabis na tabis ako ngayon. Meron tayo awit. O kay tamis ng na kay Jesus, ako ngayon ay anak na ng Diyos. Ang aking salay hinugasan, langit sa akin ay binuksan. Ang aking awit at salaysay ay pagpupuring walang humpay. Si Jesucristong Panginoon, dinadakila sa maghapon. Pinagtibay itong paring Agustino na ito ng Ebanghelyo. Ready na siya. Sabi nga ni Pastor Zamora, believe siya kay Dr. Martin Luther. Sapagkat napakaraming aklat ang sinulat. Sinubo kong basahin yung isang aklat niya eh. The Bondage of the Will. Hindi ko matapos-tapos eh. Lagi nasisimulan lang ako eh. Babasahin ko pa yung iba. Pero dahil nga ginagamit si Martin Luther na para ihayag ang Ebanghelyo, gumawa siya ng short catechism. 6 pages. Ewan ko kung meron kayo doon. Eh ngayon, dahil marami pa rin sumisingit, pinahaba pa. Pero ang punto, bakit ang daming nagawa? Tandaan natin, kung ang pinapahayag mo ay si Jesucristo, na iyong Panginoon, ipinapahayag mo ang salita ng Diyos, hindi mauubos ang salitang ibubulalas mo dahil iyon ang salita na gustong ihatid ng Diyos. Kaya maitanong ko, ang sabi ng Panginoong Hesus, kapag kayo nanatili sa aking salita, kayo nga ay tunay na alagad ko. At makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan na magpapalaya sa inyo. Ngayong malaya ka na, hindi ka malaya para magbalik sa kasalanan. Malaya ka para magpahayag at mag-share ng pananampalataya mo sa mas maraming kaluluwang napapahamak. Amen? At kapag ginawa mo yun, mararanasan mo, kasama mo si Kristo. Hindi kanya iniiwan, hindi kanya pinababayaan. At araw-araw makapagpupuri ka sa Ama. Purihin natin ang Ama at Panginoon at Diyos ang ating Panginoong Hesukristo na nagpala sa atin ng lahat ng pagpapala kay Kristo sa kalangitan. Tayo manalangin. Salamat o Diyos sa iyong salita. Ikaw lamang ang aming kailangan sa pamamagitan ni Hesukristo na manahan sa amin. Papagalabin mo o Diyos ang apoy ng pag-ibig ng Espiritu Santo na inilagay mo sa aming puso. Mamuhay kami, hindi na ayon sa aral ng tao, kundi ayon sa iyong salita. Sa pangalan ni Jesus. Amen.
sa iyo, O Diyos. Salamat, Panginoong Jesus. Salamat sa iyong pagliligtas. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat, salamat sa iyo. Walang hanggang pasasalamat ang sa'yo'y aming sasambitin. Maging sa huling sandali ng aming buhay, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Salamat, Espiritong Banal. Salamat sa liwanag ng buhay. Salamat sa walang hanggang patnubay mo. Salamat sa iyo, O Diyos. Salamat sa bawat pagsubok. Salamat sa tibay ng loob. Salamat sa bawat taong nagmamahal. Salamat, salamat sa iyo. Walang hanggang pasasalamat ang sa'yo'y aming sasambitin. Maging sa huling sandali ng aming buhay, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Walang hanggang pasasalamat ang sa'yo'y aming sasambitin. Maging sa huling sandali ng aming buhay, pasasalamat sa iyo, pasasalamat sa iyo, pasasalamat sa iyo. Wala